God, eternal truth, we believe in you. God, our strength and salvation, we trust in you. God, infinite. Prayer to the Holy Spirit. We love you. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in us the fire of your love. Send forth your Spirit, and we shall be recreated, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who instructs the hearts of the faithful with the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. Si Barry Scotty po nandito sa kapistahan ng banal na mag-anak, no? At katatapos lang po ng Pasko at inaabangan po natin ang pagtatapos ng taon. Okay, so ang ating programang kaibigan ay hatid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation sa kagandahan loob ng Audiophile at ng SBD Prince at ng marami pa pong iba. Kasama po natin ngayon umaga si Sister Martha Bruan, PDDM. Ito po mga kaibigan, si Sister Mary Martha Bruan, PDDM, na talaga naman pong nagagalak na kayo batiin na maligayang Pasko. At ilang araw na lang po, papasok na ho tayo sa pagdiriwang ng bagong taon. Si Brother Vince Barasina, SSP. si Brother Vicente Barasina po ng Society of St. Paul. Maligayang Pasko mga kaibigan. Samahan niyo kami sa isang oras na pagbabahagi na ng salita ng Diyos. At si Brother Alex Dario, FLP. So muli po magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Samahan niyo muli kami sa isang oras na pagbabahaginan po. So Merry Christmas pa rin po, no? Dahil Pasko pa rin hanggang ngayon, hanggang doon sa January 6, no? Diba, na Epiphany. Kaya pwede pang ihabol ang dapat ihabol. Brother James Guzman. Magandang umaga po. Pinanganak na si Jesus Christ. Pupunta na sa Egypt. Mag-fly to Egypt na. Kaya makinig po kayo sa amin uli. At ito po si Brother Scotty, FLP, ang inyong lingkod. At since sa kadahilanan na ang Kapaskuhan ay nagsisimula sa Vespers of December 24 hanggang matapos ang linggo ng Epipanyo sa January 6 o anumang linggo sa pagitan ng January 2 to 8. Kaya maaari pa rin natin batiin ang bawat isa ng maligayang Pasko. Lalo-lalo na ang ating mga walang sawa na mga tagapakinig. Pwede rin pa rin ihabol ang mga regalo kung meron. Joke lang. So, basahin ni Sister Martha ang ating mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't sila ay bumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo."
Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito bang pista ng Pasko nila ay pareho dito sa pista ng Pasko natin ngayon? Ito yung unang dapat natin ipaliwanag, Kuya Vince? Itong annual ito, no? Taon-taon. Itong pesta ng Passover. Ano ba ito? Passover? Shavuot? Ano ba? Pascal. Pesak ang Hebrew term. So hindi po ito paras ng Pasko na pinagdiriwang natin sa kasalukuyan. Ngayon, tayong mga Kristiyano, Roman Catholic Christians. Sapagkat ito, inaalala nito yung Passover, first Passover, 'di ba, na nangyari noon sa Ehipto nung 'di ba yung ginawa nila nung paano sila nire-recall nila when the angel of death passed over the house of Hebrews, Israeli people, 'di ba? Kung paano yung mga krinusan nung blood of the lamb, no? Yung kanilang mga pintuan, paano nag-pass over yung angel of death. So yun ang celebration nila ng Passover meal. Pero sa atin sa panahon sa bagong tipan kay Kristo, binigyang kahulugan naman ito ng mga unang Kristiyano, 'di ba? Kung saan yung Last Supper na, 'di ba? Nandun na nag-turn na yung attention natin sa Last Supper na ginagawa, yung inaalala ng mga Kristiyano ngayon, bringing the tradition of the Hebrew, yung Pisak, sa panahon ngayon, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano. Pero itong pista ng Pasko na tinutukoy dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, ito yung sabi nga yearly celebration na ginagawa ng mga isang devout Jew. Kaya kung naalala ko, ito nga yata yung indicator, ito yung proof ng 3 taong ministry ni Jesus, sapagkat nagkaroon siya ng 3 taon Passover, magkakaiwa-hiwalay na Passover. So ito yung parang trivia na gusto kong isabihin din dito. Ito yung naging proof kung bakit sinasabi ng mga biblical scholars na 3 taon naglingkod ang ating Panginoon, yung public ministry niya, because of this time element of 3 Passover na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang tagpo dito sa ating ebanghelyo na binasa ay nakakatuwa, di ba, no? Kasi sa unang tingin natin, parang sasabihin natin na yung si Jesus, bakit po ninyo ako hinahanap? Yun, inuunahan ko. Bakit po ninyo ako hinahanap? Para bang parang walang nangyari lang na nagwo-worry na yung kanyang magulang. It's very natural for any parent to worry. Kasi ako nga, naalala ko talaga yun nung bata pa ako. Nung bata pa ako nung nasa elementary grader pupil. Naalala ko pa na kadalasan pumupunta ako doon sa aming school, naglalakad, pagkatapos pag uwi ko, tatanungin ako, anong nangyari, kumusta, grabe yung mga worries, nire-recall ko yun, ang daming worries ng mga parents mo, ng mga kapatid mo, ano nangyari sa'yo, paano ka, sabi ko, di ka naman humingi ng pera, hindi ka naman, so, parang dito rin, sa aking pag-uugnay, parang ganito rin yung in a way dito sa gospel, kung babalikan natin ang tagpo sa ebanghelyo,
ganito rin yung pakiramdam ng ni Jose at ni Maria kung bakit sila nag-aalala sa Panginoong Jesus na bigla na lang nawala. The losing and the finding of Jesus para ito yung episode na yon, di ba? Losing and the finding of Jesus. So yan ang mga bagay-bagay na pwede nating bigyang pansin dito sa Ebanghelyo na napakinggan natin. Kuya Alex, may dagdag ka doon? Siguro maaring natatanong ng ating mga tagapakinig, no? Kasi malinaw naman sa Ebanghelyo, pinakita doon, no? Pamilya, sino yon? Si Jose, si Maria, at si Jesus, no? At maaring natatanong nila na ano ang kaugnayan nito, no? Ano yung pagbasang ito? Dahil alam po natin sa linggong ito ay ating pinagdiriwang nga ang kapistahan ng banal na pamilya. Kung ating pong titignan sa kasaysayan ng simbahan, napakaganda po ng simula nitong pamimintuho, no? Sabi ito daw ay sinimulan, no, noong mga 17th century ng isang obispo ng Quebec, no, sa Pransya, na ang purpose niya ay sa pagtatayo niya kasi ng seminaryo, naniniwala siya na ang bukasyon ay nagsisimula sa pamilya, no? At sana yun po ang makita natin, no, na ang pamilya ay isang biyaya mula sa Diyos at isang hamon din na ang magulang sana ay makita niya rin ang anak niya ay tanda ng pag-ibig ng Diyos, at ang mga anak naway ay makita rin naman ang kanilang magulang ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. At sinasabi nga rito, no, na kaya ganun na lang yung pag-iingat natin at pangangalaga natin sa ating pamilya, dahil naniniwala tayo na kailangang pag-ingatan at pangalagaan at proteksyonan ang pamilya in any form of threat, no? Kaya nga sabi nga natin, no, nagkaroon nga ng synod, no, nung last October, no. May siguro ipapaliwanag ni Brother Vince yan, no. Doon ipinakikita na talagang pinag-iingatan at nakikinig ang simbahan, pinangangalagaan, at kaya meron tayong tinatawag na Synod on the Family para alamin ano na ba ang nangyayari at ano nga ba ang pangangailangan ng bawat pamilya. Dahil ang bawat pamilya kailangan ay, sabi nga ay nagiging anyo o sabi nga modelo ang banal na pamilya, at sana lahat ng pamilya ay mahubog sa ganitong sabi nga natin na pagtingin. Yes, may maidagdag ka, sister, kasi Holy Family ito eh. Family life is given emphasis in this Sunday. Alam mo, Brother Scotty, ito nga maganda na taon-taon ipinagdiriwang natin sa simbahan itong kapistahan ng banal na pamilya, Holy Family, no? Sagrado Pamilya pala. Lalo na sa panahong ito na kahit dito sa Pilipinas, parang nawiwikan na yung family life eh. Kasi maraming absentee parents na kahiwalay doon sa mga anak. Kaya sa pagdiriwang na ito, makikita natin ang kahalagahan ng pamilya at kung paano pinakita ni Jose at ni Maria ang pagiging isang ama at ina, lalo na nung napansin nilang nawala ang Panginoong Jesus. Una, nakita ko yung pagiging isang mabuting ama at ina nila bilang Hudyo. Kailangan na maipaalam nila, maibahagi at maipasa sa Panginoong Jesus yung kanilang kaugalian. Kaya isinama siya sa Jerusalem para ipagdiwang ang pista ng Paskwa. So nagpilgrimage sila doon. Ang Panginoong Jesus dito, sinabi ni San Lucas na nung panahong yan ang Panginoong Jesus ay 12 taong gulang na. So ibig sabihin, malaki na ang Panginoong Jesus at meron na siyang talagang nauunawaan, kasi meron na siyang kaisipan para maunawaan
ang kaugalian ng mga Hudyo. Pero sa paghahanap ni Jose at ni Maria ng mapagtanto nila na hindi pala nila kasama ang Panginoong Jesus, kasi inaakala ni Maria at ni Jose kasama ni Maria si Jesus. Si Maria naman akala niya kasama ni Jose. Kita mo, bumalik uli sila sa Jerusalem para hanapin ang Panginoong Jesus. Sa panahong ito, maraming magulang ang parang hindi na nag-aalala kung ang anak ay wala sa bahay. Kung una nawala sa bahay, kasi pareho ang nanay at tatay wala din sa bahay. Pangkaraniwan, ang bata naiiwan lang sa katulong. Pero si Maria at si Jose, they went out of their way to look for their lost son. At namangha sila na matagpuan nila ang Panginoong Jesus sa templo, na nakikinig at nagtatanong doon sa mga elders doon sa loob ng templo, at itong mga tao doon sa templo namangha naman sa katalinuhan ng ating Panginoong Jesus. Pero mas lalong namangha si Maria at si Jose sa isinagot ng Panginoong Jesus sa kanila nang tinanong, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Kita mong ginamit na term, balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Pero ang sagot ng Panginoong Jesus, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Bakit kaya? Siyempre si Maria at si Jose siguro nung ganun ang tugon sa kanila ng Panginoong Jesus as a mother and as a father, siyempre masakit sa loob nila yun. Kasi para naman bastos ang Panginoong Jesus dito. Nasagutin ang kanilang magulang ng ganoon na lang, bakit po ninyo ako hinahanap? Para bang wala sa kanyang halaga na hinanap siya ng kanyang magulang. Pero sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman, di ba niyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Sa bahay ng aking ama, yung templo. At kaya naandun siya, may kamalayan na ang Panginoong Jesus na nararapat niyang gawin ito bilang bahagi ng pagtupad sa mission na inatang sa kanya ng ating Diyos Ama. Pero si Jose at si Maria, hindi pa nila naunawaan kung ano yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya nga si Maria, lagi niyang pinagninilayan ang bawat salita ng ating Panginoong Jesus. At sa pamumuhay nila, sa pagsasaganap ng Panginoong Jesus ng kanyang ministry bilang our Savior, yung public ministry niya, unting-unting nauunawaan ni Maria na ang Panginoong Jesus hindi para sa kanila, kay Jose sa kanya, kundi para sa sanlibutan. Kaya para kay Jesus, hindi nila siya dapat na hanapin. Kasi ginagawa lang niya yung dapat niyang gawin na nais ipagawa sa kanya ng Diyos Ama, yung kanyang mission upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yes, Kevin. Actually, tama yun. Sundan ko yung sinasabi ni Sister Martha kanina na dinagdag niya doon sa pagbibigay ko ng background dito sa Ebanghelyo na ating binasa. Ang pwedeng isang kunin natin dito yung may technical term na ginagamit dito yung si Jesus na nasa of age na siya, no? Of age na siya, nasa takdang gulang or edad na, nasa tamang gulang or edad na ang ating Panginoon. Kaya nga mahalaga yon. 12 years old for a Jew, and 12 years old is their age of reason. Kasi for a Jew, they undergo that so-called yung ritual nilang bar mitzvah. Bar mitzvah or the boys coming of age. Yung parang pagbibinata pagsimula na ng pagbibinata nung tao, nung isang Jew. Yung bar mitzvah na yun, may seremonya sila noon. Ano ang ibig sabihin noon? Anong ibig sabihin ng bar mitzvah ito? Kapag nagsimula ng malaman ng isang Hudyo, lalong-lalo ng isang batang lalaki,
malaman at sundin kung ano yung mga batas ni Moses at kung ano yung mga tradisyon at ugali. Kaya mahalaga yung sinasabi kanina ni Sister Martha na ito ay pagpapakita ng hindi lang yung parang tingnan natin yung nasaktan yung magulang, si Jose at si Maria nasaktan dito, kundi yung pagsunod sa kaugalian ng pamilyang ito, ng pamilya, ng Sagrada Pamilya sa kaugalian ng mga Hudyo. 'Di ba? Yun ang mas mabuting tingnan natin, bigyang pansin. Bakit paano natin masasabi na ang Panginoong Yesus, yung kanyang pamilya ay talagang a devout Jew, 'di ba? Sumusunod sa kanilang kautusan at sa mga pag-uugali, custom sa kaugalian nila. So yun ang nakikita natin dito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya nga sabi natin na kahit na parang hindi mayaman yung pinanggalingan na pamilya ng ating Panginoon, lumaki siya sa tama at matuwid na ugali at gawi. Ito ang ipinapakita ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas pa rin, yung pagsunod ng pamilyang ito, ng Sagrada Pamilya sa kautusan at mga kaugalian during their time. Dito sa ating magandang balita ngayon, ang emphasis dito is the family. Malaki ang problema ng Filipino family. Ano ang pwede natin imungkahi sa mga magulang na nakikinig ngayon sa atin tungkol sa kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak? Sister, meron? Maiimungkahi ko sa lahat ng mga magulang, lalo na sa mga nakikinig sa ating ngayon, na bigyan talaga nila ng panahon ang kanilang mga anak, lalong-lalo na sa takbo ng ating lipunan ngayon. Kailangan talaga ng mga anak ang napagtuunan sila ng pansin ng kanilang mga magulang para madama nila na talagang sila mahalaga at mahal ng kanilang mga magulang. Kasi may mga magulang na parang sapat na sa kanilang ibigay lang yung mga pangangailangan ng anak. Hanggang doon lang. Pero yung ibang bagay na mas mahalaga, yung pagkalinga, tapos yung pangunawa, yung matiyagang subaybayan ang kanilang mga anak, ito yung nawawala. Kasi maraming bagay ngayon ang nakakaagaw ng pansin, hindi lang ng mga magulang, pati na ng ibang mga tao, katulad ng isang consequence ito ng technology yung sa bahay, may kani-kanyang gadgets ang member ng family na nawawala na yung pag-uugnayan sa isang pamilya. O ko dun sa pamilya naman na ang ama at ina parehong nagtatrabaho, kasi ganito naman ngayon talaga ang parang trend ang ina at ama parehong nagtatrabaho, naiiwan ng mga anak sa katulong. Nagigising ang anak, wala na ang mother at saka father. Pag dumating naman ang mother at father, tulog na yung mga anak. O kung dumating naman ang father at mother, wala yung mga anak kasi nasa kani-kanilang barkada. Kasi nga, hindi buo ang pamilya sa isang araw. So, mahalaga ang presence ng ama at ina sa bahay na kahit naabala sila, magbibigay talaga ng quality time sa mga anak. Kaya, napapalulong sa barkada ang mga bata ngayon, nagkakaroon ng bisyo dahil nga most of the time wala ang magulang sa bahay. Yes, totoo yan. Kuya Vince? Kung matatandaan natin, 'di ba? Siguro magtatapos na ang taon ngayon, 'di ba? Malapit na tayo magbagong taon na naman. Pero alalahanin natin, balik-tanawin natin yung nangyari nung January 17. January 17 nga ba 'yon? 'Di ba yung encounter ni Pope Francis with the Filipino families? 'Di ba doon sa MOA, sa Mall of Asia? Yes. Napansin ko, naalala ko noon yung mga sinabi niya doon, yung iba't ibang kwento ng mga pamilya na nagkwento ng kanilang mga kwento before the Holy Father, before the Pope Francis, na ang napansin ko lang doon, yung mga kwento ng bawat pamilya na yon, na mga nagkwento ng kanilang buhay-buhay, parang
hindi talaga nalalayo sa halimbawang ipinakita ng banal na pamilya, 'di ba? Kaya magandang balita talaga ang balita ngayon ayon kay San Lucas na talagang ituon natin ang pansin sa Holy Family, 'di ba? Sa banal na pamilya. Siguro magsasabi tayo karamihan or ang iba sa atin magsasabi na mahirap naman yang sundan kasi sila nga banal talaga sila, banal na pamilya. Pero kung susundan mo yung reasoning na yun ng mga tao, may manakakausap ako kasi wag na nating dalhin yun, yung banal na pamilya kasi talagang alam nila, banal kasi sila kaya nasusundan talaga nila, alam nila yung kanilang mga role, mga tungkulin sa isa't isa. Yung anak, alam niya yung role niya bilang anak, yung tatay, yung nanay, yung papa or mama, yung mga kamag-anak ng pamilyang ito, alam nila yung mga role. Pero maling-mali po tayo kung ganun yung ating reasoning na dahil sa yung pamilya ni Jesus na ninais niyang siya ay dumaan din at pumasok, siya ay maging tao sa loob ng isang pamilya, 'di ba? Yan ang magandang tingnan natin. Si Jesus hindi siya kaiba sa atin, hindi siya kaiba at kakaiba. Hindi siya nalalayo sa karanasan ng bawat pamilya ngayon. Kasi kadalasan si San Jose, balikan natin yung imagery nung paano naging tatay si San Jose, 'di ba? Isang tahimik at talagang walang masyadong haligi ng tahanan nga talaga, 'di ba? Si San Jose, 'di ba? Hindi siya very silent siya sa gospel, 'di ba? So pwedeng kunin natin sa kanya yung halimbawa ng isang pagiging tahimik pero nandoon, 'di ba? Sa karanasan natin sa ating mga tatay, 'di ba? Minsanan isahan lang 'yan magsalita ang ating mga ama, 'di ba? Pero malalim. Kay Maria naman, yung example, bakit sinasabi kong hindi malayo sa ating karanasan si Maria? Ano yung karanasan natin sa ating mga ina? Paano sila sinasabi natin nagiging ilaw ng tahanan? 'Di ba? Kasi sa paggabay nila. Kaya mahalaga yung presensya, yung katauhan ng isang ina sa pamilya. Kasi there is really inner communication that is in the mother. Only the mother can listen to words. Kasi kahit anong gawin, nanggaling yun, pinagdalang tao niya, ipinagbuntis ng isang ina yun sa loob ng 9 na buwan. Kaya kilala niya ang kanyang anak. So yan, hindi yan malayo sa ating karanasan, sa karanasan ng ating mga ina. Sa anak naman, pinakita yung paano tinupad, sinunod, paano yung maging isang anak sa pamamagitan ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Yung klaro ka sa yung misyon sa buhay, kung ano yung talagang layunin at tungkulin mo dito sa mundong ibabaw. 'Di ba? So sana 'yun ang sundan natin yung halimbawa na sinasabi ko, ang gusto ko lang iparating sa ating mga tagapakinig, hindi po malayo ang karanasan ng Sagrada Pamilya sa karanasan ng bawat pamilya natin. 'Yun lang ang gusto kong puntuin dito. In fact, inaffirm yan ni St. John Paul the Great, St. John Paul II, 'di ba? Ano yung sabi niya? The future of humanity passes through the family. Kung anong uri ng lipunan meron tayo, dahil yun sa uri ng pamilya meron tayo. So, hindi natin maikakaila na ang kinabukasan ng ating lipunan ay nakasalalay sa uri ng pamilya mayroon tayo ngayon. So, pahalagahan natin. Sana alamin natin ang ating mga tungkulin na ginagampanan sa loob ng isang pamilya. Yes, Kuya Alex, may dagdag ka. Nabanggit kasi ni Brother Vince yung sinabi ng ating mahal na Papa Francisco, no? At eto nga, no, sabi nga, so nakita ko isang caption dito, no? Sabi niya about the family, no? Just as the gift of the Holy Family was entrusted to Saint Joseph, so the gift of the family and its place in God's plan is entrusted to us so we can carry it forward. To each one of you and us, because I too am the son of a family. When families bring children into the world, train them in faith and sound values. Yun ang nakita natin sa Ebanghelyo, no? And teach them to contribute to society. They become a blessing in our world, no? At ito naman yung sinabi ni Saint John Paul II,
do sa Pamilyares Consortium, ano sabi niya? Every threat to the family is a threat to society itself, no? So magbi-break muna tayo, no? Break muna tayo, tapos tuloy natin. One single drop of rain, your salty tear became blue ocean. One tiny grain of sand, turning in your hand a world in motion. You're out beyond the furthest morning star, close enough to hold me in your arms at night. I lift up my heart and I cry. My Adonai, you make a rich moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. One timid, faithful knock resounds upon the rock of ages. One trembling heart and soul becomes a servant bold and courageous. You call across the mountains and the seas. I answer from the deepest part of me. Adonai, I lift up my heart and I cry. My Adonai, you make a rich moment, Father of my hope and freedom. Oh, my Adonai. Okay, nandito na po tayo sa second half portion ng ating programang kaibigan. Hatid sa inyo ng St. Anna Johnson Foundation, ng SBD Friends at ng Audiophile at ng marami pa po ninyong mga kaibigan. Ang inyong programang kaibigan ay sumasa inyo sa DWAD 1098 AM Radio, tuwing linggo 10 to 11 AM, Action Radio 1161 AM Radio Dagupan, tuwing linggo 12 to 1 PM, Radio Maria 99.7 FM, Tarlac tuwing 2nd, 4th and 5th Sunday 3:30 to 4:30 PM. Simultaneously heard over 101.5 FM Cagayan and 102.1 FM Isabela. Okay, so basahin muna natin ang ating first and second reading, Kuya Beats. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan
ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So sa aklat ni Sirach ay malinaw dito, no? Ipinakita na ang kapangyarihan, no, na ibinigay sa mga magulang, no? Sabi nga rito, no, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, no, ang ama sa mga anak at inutos sa kanilang sundin naman din nila ang kanilang ina. Subalit kung ating titignan, no, sa panahon natin, sabi nga nung mga magulang na nakakausap ko doon sa aking area, laging natin naririnig ito. Sabi nila, hindi na namin maintindihan yung aming mga anak. No? Sabi ko sa kanila, alam nyo, sisters, no, hindi lang naman kayo ang may problema kung ang pag-uusapan ay yung pangunawa. Kasi ang mga anak nyo yung nagsasabi rin, hindi na rin nila maintindihan ang kanilang mga magulang. Siguro dito papasok yung tinatawag na kahalagahan ng dialogo, no? Yung pag-uusap. Kasi sabi nga natin may kanya-kanyang cellphone, may kanya-kanyang TV, pati sa pagkain, di na rin sabay-sabay. Tapos nagtataka ang magulang, ganun din ang anak. Bakit hindi ako naunawaan? No? Bakit hindi ako naintindihan? Ang tanong, baka mas mahaba pa yung oras mo sa mga gadgets mo kesa sa iyong mga magulang o magulang sa iyong mga anak. At totoo nga, no? Sabi nga natin, walang perpektong pamilya. Walang perpektong relasyon sa kapwa. Pero wag natin kakalimutan, may perpektong pagmamahal. So, anong ibig sabihin nito? Kung ano man ang pagkukulang ng magulang sa anak o ng anak sa magulang, sikapin ito ay punan, no? Kaya ang paalala nga sa atin, sa ating pananampalataya, inaasahan na may pagmamahal, pagpapatawad, pangunawa at pagkalinga, hindi lamang sa magulang, kundi sa bawat miyembro ng pamilya. Siguro ito yung doon natin mapangangalagaan, no? Mapapangalagaan ang pamilya, no? Kasi kung eto, nakakatawa nga sinabi ni Papa Francisco, no? Pag tinagalog mo ito, medyo mas mabigat. Sabi sa English nito, families will always have their trials, but may you never add to them. Mabigat sa Tagalog yan, para sinasabi, no? Ang mga pamilya, no, ay laging merong pinagdadaanan. Pero sana wag ka nang dumagdag, kundi maging halimbawa ka ng pagmamahal, ng pagpapatawad at paglinga. So what I'm trying to point out here, no, responsibilidad ng magulang at responsibilidad din ng bawat anak to protect the sanctity of their family, no? Hindi lamang responsibilidad ng magulang na pangalagaan ng pamilya. At hindi mo pwedeng sabihin na ang anak ay responsibilidad niya lang ang pamilya. Hindi. Both of them. Why? Because as a family, sabi bilang pamilya, no? Ay yung sinabi ko kanina, ang magulang, tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ang anak ay tanda ng pag-ibig ng Diyos sa magulang. Sa madaling salita, ang pamilya ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita, ang bawat isa ay inaasahan na makitaan, no, tagapagdala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang sa iyong pamilya, kundi higit sa lahat, sa komunidad. Yes, meron kayong idagdag, Vince. Actually, yung first reading, ito yung mga pangaral, di ba, ni Propeta Sirach o ni Sirach sa mga tagapakinig niya noon sa mga Hudyo kung paano yung gampanin, paano yung buhay ng isang pamilya noon, na kung baga very clear dito, klarong-klaro yung kung ano yung mga role ng babae, yung ina, nung lalaki, nung asawa, yung mga anak. Nandito yung mga payo, di ba? Kaya mga practical tips, di ba, na pwede nating sundan.
At siguro ito sa unang pagbasa, ang pwede nating tingnan dito yung kung paano nagiging kaaya-aya yung bawat isa. Kung mayroong talagang hindi pagkakainintindihan, hindi nila hinihintay yung, sabi nga yan, hindi nila hinihintay na magtapos yung araw para magkapatawaran, makipagkasundo. 'Di ba? Yung naalala ko kasi yan, mayroon yan sa Old Testament na tungkol diyan na about sa family rin yon. Yung wag nang hintayin na matapos ang araw na hindi humingi ng pagpapatawad kung sino man yung nakaalitan. Bawa nakaalitan ng kanyang asawa, di ba? Or yung anak may lihim na ano yan, parang kinikimkim na galit. Kasi naalala ko ang isang konkretong example nito sa aking karanasan. Kasi po ang trabaho ko po, vocation promoter po ako. Nung yung tumatanggap po sa amin sa kongregasyon ng mga bata na papasok sa seminaryo, and eventually sa awa at paggrasya ng Diyos may magpapare doon sa mga batang pinapapasok. Kami bali, trabaho ko yun, bahagi ng aking trabaho yung mag-screen nung pumapasok kung talaga nga bang may bukasyon. Parang ang hirap noon na tingnan. Pagka parang pinangingilabutan ako nung malaman ko yung role na yon, yung pastoral care for vocation as a vocation director or promoter. Talagang kailangan mong tingnan. Pero may karanasan ako na itong mga tinanggap ko ngayong taon, yung lahat ng mga pumasok, alam nyo po, maniwala kayo sa hindi, 20 of them, 17 of them are really coming from a dysfunctional families. Anong ibig sabihin ko dito? Anong gusto kong puntuhin? Sabi ko, bahala na si Lord. Bahala na ang grasya ng Panginoon. And true enough, ngayon talagang napadasal talaga ako. Grabe yung paninikluhod ko sa Diyos. Sabi ko, Lord, I am taking the risk because I know na ikaw, ini-inspire mo ako na, yes, tanggapin itong mga bata na ito kasi hindi nila kasalanan. Kung ano man yung, ang iba kasi doon, yung dysfunctional family na sinasabi ko, ang iba doon, galing sa illegitimate child. Yung isa, galing sa isang single mother, single parent lang. So, yun ang ibig sabihin ko. Kaya talagang I am taking the risk. And to tell you, there are a lot of seminaries na I know na hindi talaga tumatanggap ganon. Kasi in psychology, talagang kung sa psychology lang susundin mo, talagang hindi ka tanggap-tanggap. Pero ang pagtanggap sa kanila, naniniwala ako, product ito ng aking dasal, dalangin sa Panginoon na ikaw, Lord, ang bahala sa kanila. Na alam mo na hindi sila mababayaran or mababayaran man ito, pero alam ko na mas mananaig ang grasya mo, yung grace mo in changing them. Kasi at least sabi ko, nakita na nila kung ano yung kalungkutan, hindi kaaya-aya sa kanilang pamilya. Sana ipagsumikapan nila na ano yun, na mabago kung ano man yung kanilang uri ng pamilya. Kaya buong ito, parang sariwang-sariwa ito, buhay na buhay ito sa akin. Itong unang pagbasa na ito about kay Sirach. Yes, Kuya Jings. Itong tungkol sa pagtatrato natin ng ating family, nakakalungkot talaga ito. Pag titignan mo, napakalayo ito dun sa utos ni Jesus Christ tungkol sa family. In the same way na lahat naman ng utos niya, hindi talaga naman natin nasusunod. Ang layo-layo natin sa pagsunod ng utos niya. Kaya lagi nananatili sa isip ko yung Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I teach you? Kamukha nitong family, napakalayo natin. Anong sabi ni Jesus Christ? He who does the will of my Father is my brother, my sister, my mother. Yun ang idea niya sa family. Tayo, kaya ibig sabihin nun, tayong lahat, pamilya tayo.
gawin natin sa pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos, pamilya tayo, ang layo-layo natin doon. Kasi kahit na yung immediate family natin, kanya-kanya tayo nag-iisip kung paano natin tratatuhin yung ating nagrereklamo na tayo, immediate family natin ito ganyan, you cannot understand your parents, you cannot understand your children, doon pa lang na, hirap na tayo, ang layo-layo natin doon sa utos ni Jesus Christ, tungkol doon sa bagay na yun, tungkol dun sa family. So, what is the solution to this? What is the solution? Why are we like that? Why do we call Jesus Lord, Lord, and do not do what He says? Bakit ba talaga? Nakakaiyak Hindi ba? Nakakaiyak. Kaya, anong solusyon doon? Anong solusyon doon? Mukhang walang solusyon Kasi, hindi natin ginagawa. Andyan ang turo ni Jesus Christ. Hindi naman natin binabasa. Hindi natin sinasagawa. So there is no solution to our problem. Because we do not do the solution. Pagbasahin natin yan, seryoso natin, maniwala tayo, tapos sikapin natin isagawa, kamukha ni Zacchaeus, na hindi pa ginagawa, pangako pa lang, promissory note pa lang, okay na si Jesus sa kanila. Doon pa lang sa atin hindi natin magawa yung promissory note na yun. Kaya, nakakalungkot talaga. Ako'y crying na. So, the best thing sa ating mga tagapakinig, talagang, sino ba naman tayo magtuturo noon? Sabi ni Jesus Christ, siya lang ang magtuturo. Siya lang ang qualified. Kasi siya lang ang sinabihan ng Father ng turo niya Kaya siya lang ang qualified na magtuturo. Ang problema doon, yung turo niya na nandito, naka-recorded na lahat, hindi natin binabasa. Tapos makikinig tayo, yung nagsasalita rin naman, hindi rin naman niya sasabihin din. Pagpapatawa. Sa kabag, kung ano-ano sasabihin niya. So, the best thing is talagang basahin natin itong mga salita ni Jesus Christ. Sister, tama ba yung sinabi ko, sister? Iyak na tayo pareho. Ako naman, Brother Jinx, para naman sinabi ho natin wala na tayong pag-asa pagka ganun. Nasaan naman ho yung pagiging Kristiyano natin? Tayo pa naman sinasabi mga Kristiyano. Magandang tanong yun. Ang mga Kristiyano talaga ang mga taong nabubuhay na may pag-asa. Kasi meron tayong pinanghahawakan na sa kabilang buhay, makakasama natin ang Panginoon. Pero ito, Brother Scotty, yung kung pag-uusapan natin yan sa pamilya, maganda talaga na ang Diyos ang magiging sentro talaga ng bawat pamilya, na kahit naman humihina na ang family as basic unit of the society, meron naman talagang maraming pamilya makikita natin talagang namumuhay, Brother Jinx, na sinusunod ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Sino? Marami din naman ng mga pamilya. Name one. Hindi ko na lang sasabihin. Isa lang. Ang father ko, ang mother ko, minulat kami talaga. 6 o'clock kami lahat sama-samang nagdadasal. Tapos pagka Sunday kami, buong family namin, nagsisimba kami magkakasama. Yung ba madadala tayo sa langit doon, sabi ni Jesus Christ, yung ginagawang ganon? Partly naman ho, hindi naman ho kung sinabing tigilan yung dalawang pare. buong buo. Pero ito ho, kahit naman sa takbo ho ng panahon ngayon, maraming pamilya pa rin naman ho ang gumagawa ng ganyan Although dun sa ibang family, hindi na nagagawa. Lalo na nga sabihin natin ang dysfunctional family. Kaya nga sinabi ko, sa mag-asawa, pagka wala ang Panginoon sa kanilang buhay, napakadali na masira yung pagsasama ng mag-asawa hindi masustain yung relationship. Ganon din sa family. Kung ang magulang hindi ipakikita sa mga anak at ituturo sa mga anak yung mga dapat na matutunan ng mga anak at palakihin ng mga anak bilang isang Kristiyano ayon sa karangalan ng mga anak nila bilang anak ng Diyos, hindi talaga mamumuhay ng
ng isang tunay na pamilya, ang bawat pamilya. Kaya nga ang point ko doon, kaya maganda na ang Diyos lagi naandyan sa pamilya talaga. Naandyan sa pamilya. At kung hindi din naman ipakikita din ng ama't ina kung papaano ang maging isang anak ng Diyos, papaano naman itong mga anak na malalaman nila paano bang maging isang Kristiyano, paano ba maging isang anak ng Diyos, ano? Kung di nakikita nagdadasal, hindi nagsisimba ang ama't ina. Ako, nakamulatan ko sa father ko talaga. Lagi siya nagbabasa ng Bible at nakikita ko ang father ko pagka medyo nakabukas ang pinto sa kwarto niya na talagang nagdadasal. Tapos kami nga talaga, maliliit pa, sama-sama kami na nagdadasal talaga at sama-sama kaming nagsisimba. Sa akin, Brother Scotty, importante din na sa mga magulang, kahit na sabihin natin nasa makabagong panahon na tayo ngayon, na talagang ipagpatuloy pa rin na maibahagi at maituro sa mga anak yung kaugalian natin bilang mga Pilipino. Kasi nawawala na ito sa marami. Una, yung pagbibigay galang sa mga matatanda. Importante yan. Yung sa ating po at opo natin, ano. Ako dun sa pamangking ko, may anak siya. Sabi ko, Freddy, hindi ko naririnig manginupo yung mga anak nyo. Sabi naman sa akin, paano naman sila sasagot ng po and opo, tita? English speaking kami sa bahay. Okay, yes. Pero ako hanggang ngayon, nakikita ko yung value niya. Hindi natin masasabi talaga na out of fashion na yung po and opo, ano. Importante yan yung pagbibigay galang talaga. Yes. Tapos nawawala din sa ibang mga Pilipino yung kaugalian natin, pagmamano. Yung pagmamano ng paghalik sa kamay ng ating mga magulang, ninong at ninang, pati yung mga tiyo at tiya natin. Sa bahay namin, bago kami umalis talaga ng bahay, pupuntahan namin ng inang at tatang namin, magmamano kami. Tapos ibibigay sa amin ng blessing bago kami umalis. At saka alam nila na umalis na kami. Pagdating sa bahay namin, ganun uli. Magmamano uli kami sa inang ko at saka tatang ko. Yung nga tanda ng pagbibigay galang. At the same time, pinipresent namin na inang tatang na andito na ho kami pagka nagmano kami sa kanila. So alam nilang nasa bahay na kami, na parang unti-unting nawawala talaga sa pamilya natin. Pati yung maganda din naman yung pagkakumakain talaga na sama-sama din na nagdarasal ka bago ka kumain, okay. At pagkatapos kumain na magpasalamat. Yes, okay. Kuya Jings? Kaya ako naman nasasabi kasi yung hindi natin nasusunod. Kasi kamakanong sabi ni sister kanina, nagsisimba, okay naman yun, wala namang problema yun. Pero, itong nagtanong kay Jesus Christ, na sinagot ni Jesus, na sinabi niya, 10 commandments ginagawa ko na. Bagmula nung malita ko, sabi niya, 10 commandments ko na ginagawa ko na. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, kulang yan eh. Kulang yan. Sabi niya gano'n. So, nung isang nagtanong naman sa kanya, na sabi niya, yung greatest commands na dalawa, sabi ni Jesus Christ yun, do that and you will live. Kaya makikita natin ang diferensya nito. Yung parehong commandments ni Moses yun, Sabi, what are the greatest commands? Sabi ni Jesus Christ, yung Deuteronomy sa Leviticus. Nung tinanong sa kanya, hindi niya sinabi yung Exodus. Nung tinanong sa kanya ng anong kailangan niya para pumunta sa langit, sabi niya yung 10 commandments ang sinabi niya. Sabi ni Jesus Christ, kulang yan. Pero yung isang nagtanong sa kanya, nung sinabi niya yung greatest command, sabi ni Jesus Christ yan, do that and you will live. Kaya doon, sagot ni Jesus Christ, malinaw eh. Tapos meron pang sinasabi, ang ganda na rin ang sinabi, Lord, I prophesy in your name, I do miracles in your name, I preach in the streets in your name. Sabi pa ni Jesus Christ, I do not know you. Sa criteria ni Jesus Christ talaga, magmahalan kayo. Yung sinasabi niya, yun ang sinasabi niya eh. Hindi, yun lang naman talaga ang susundan natin. Pag sinasabi niya, okay, ginagawa mo yan. Pero ito ang mahalaga eh.
ginagawa mo yung Ten Commandments, fine. Sabi ni Jesus Christ. Oh. Pero ito mahalaga. Yung pong binabanggit nyo, yun yung rich young man na nagtanong kay Jesus, what must I do to inherit eternal life? So, sinabi niya na ito yung Ten Commandments, sinabi na niya. Pero nung sinabi ni Jesus na, go sell whatever you have, diba, his face fell and he went away sad kasi hindi niya mai-renounce yung kanyang mga possession. Siyempre ho, nung binabanggit ko naman yung experience ko dun sa family namin, hindi naman ho ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ng family namin hanggang doon lang. Kasi pinakita ho namin yung pagmamahal namin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa, yung pagkakabuklod namin bilang pamilya. Yung sinasabi ho dito sa sulat ni San Pablo, na pagbasa ngayon, na may papakita ng may asawa at ng pamilya ang kanilang pananampalataya kung mayroong pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan at pagkakabuklod bilang isang pamilya. Kasi nagbubuklod naman ho sa pamilya, sa Christian family, wala naman hong iba kundi ang Panginoon. At kung nandiyan ang Panginoon, naandyan ho talaga yung diwa ng pagmamahalan. Yung sa rich man, sinabi niya yung Ten Commandments, sabi ni Jesus Christ, kulang. Tapos, ito gawin mo. Tatlo yun eh. Sell your properties. Number 2, distribute to the poor. Tapos yung pangatlo, come and follow me. Pag nagdi-distribute siya sa poor, ibig sabihin nung nagmamahal na siya sa kapwa niya. Kasi ginagawa na niya yung pagmamahal sa kapwa eh. Then he is a follower of Jesus Christ. Ngayon, yung kanyang pagsisell ng goods niya, hindi sa kayos nga eh. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ sa kanya yun eh. Kaya hindi ibig sabihin na compulsory sa tao yun. Kasi doon kay sa kayos, hindi sinabi ni Jesus Christ na yung ill-gotten wealth niya. Ill-gotten wealth niya ipagko niya. Wala eh. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ. Kaya doon sa importante doon sa prevailing doon, yung distribute to the poor, yun ang kwan. Kaya yun ang kulang sa kanya. Yun ang kulang sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus Christ, yung 10 Commandments mo, iho, kulang. You distribute to the poor, mahalin mo ang kapwa mo. Ganon. At saka yung lagi, lahat ng very very extensive ang turo ni Jesus Christ sa pagmamahal sa kapwa is very much more extensive kaysa dun sa pagmamahal sa first commandment na Dito sa ating magandang balita ngayon sa second reading, yung love of the family, doon nag-uumpisa kung paano magmamahal ang isang tao sa kanyang kapwa. Kasi pag hindi nakaramdam ng pagmamahal ang anak sa pamilya, hindi niya matututunan kung paano magmahal sa iba. So, kaya sinasabi nga ni Pope Francis, yung the family is to be protected, and if any attack on the family will destroy, it will threaten the church, the community, the society. Diba? Kaya nga, di ba may sinasabi tayong our family is the domestic church. Yes. Di ba? Domus Ecclesia, munting simbahan. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating ebanghelyo, itong magandang balita natin na talagang protektahan natin ang ating pamilya. Sad to say nga lang, nangyayari sa ating Filipino families, many of them do not experience the love of the parents because they are absentee parents. Diba? And nobody can really substitute for a parent. For the parents. Diba? Pero sa akin naman, Brother Scotty, yun, katulad din ni Sister Martha kanina, nagkikwento siya, hindi talaga ako nawawala ng, I am not hopeless of the family despite of the many threats and attacks to the family. Yes. Hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi alam natin na nandoon ang Panginoon. Hindi man siya, we do not aspire naman for a perfect family really, kasi we can only have that. Mayroon ng perfect family, yung Holy Family, but we can only make the love that is in that family grow
di ba? Yes, At least strive for perfection in the Yes, family. So anyway, tayo na po ay magpapaalam. Tayo ay babati ng Happy New Year sa ating mga tagapakinig. Kuya Advance Vince. Happy New Year po si Brother Vicente Barasina po ito ng Society of St. Paul. Sana po samahan nyo kami uli sa susunod na mga linggo ng ating pagbabahagi. Si Salamat po. Samantha. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga pamilya, prayers and blessings to all of you, especially this coming year, 2016. Yes, Kuya Alex. So panatilihin po natin sa ating pamilya pagmamahalang, pagpapatawad, pangangalaga at pangunawa. Yes, Kuya Jinx. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yes, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana ay maging matiwasay tayo sa susunod na taon. So, si Brother Scotty po nagpapaalam sa inyo. God bless. One in Him, fill us with the Spirit of Christ. One na ba? Ano na ba ang sunod na? Make us all one in Him. Fill us with the Spirit of Christ, that we may glorify